Shensi. Mingwaner, ano ba ang ginagawa ninyo? Kuya Shensi, malapit na siyang mamatay. Sabihin mo na sa kanya. Zhixia. Kung hindi dahil sa ikay ampon ng pamilya Gu. Ako, si Shensi. Paano ako magpapakasal sa iyo? Ngunit ikaw, ang liit-liit mong ito, nakikipaghiwalay. Sa pamilya Gu. Isang walang kwentang basura. Dapat nang mamatay ka, hindi ba? Kaya, ang ibig mong sabihin, pinakasalan mo ako dahil sa yaman ng pamilya Gu. Siyempre. Buntis si Warner, hindi siya pwedeng mawalan sa akin. Ngunit isa lang ang asawa ng pamilya Shen. Kaya, Zhixia. Zhixia, kailangan kang mawala. Zixia, sinabi ko na sa'yo noon. Hindi mabuting tao si Shensi. Pero mahal na mahal mo siya. Hanggang sa gusto mong iwan ang pamilya Gu dahil sa kanya. Huwag kang mag-alala, aking inalis na ang mag-asawang iyon. Kasalanan ko, huli na akong dumating. Kung mas maaga sana akong dumating, baka hindi ka mamamatay. Hindi ko siyuan, hindi kasalanan mo. Ako ang nagkamali ng pagkilala. Karapat dapat sa akin ito. Kung mas maaga ko sanang sinabi sa'yo, mahal kita. At hindi lang kita pakasalan si Shensi. Baka hindi ka mamamatay. Madilim ba ang daan patungo sa kabilang buhay? Zixia, huwag kang matakot. Sasamahan na kita. Huwag. Zhixia, kahit mahal mo si Shensi, hindi mo dapat pinabayaan ang dangal ng pamilya Gu. Diretso mong pinalason si Shensi. Gusyuan, ano ba ang gagawin mo? Sabihin ko sa iyo, tunay na nagmamahalan kami ni Zhixia. Luzixia, para lang mapakasal kay Shensi. Wala kang pinipiling paraan. Hindi mabuting tao si Shensi. Kung mas maaga sana, pero mahal na mahal mo siya. Baka hindi ka mamamatay. Madilim ba ang daan patungo sa kabilang buhay? Sasamahan na kita. Luzixia, wala ka bang sasabihin sa akin? Gusyuan. Dati, hindi niya ako tinatawag sa pangalan, gulang ang tawag sa akin. Zhixia, sobra na ang ginawa mo. Magsorry ka na kay Boss Gu para patawarin niya si Shensi. Luzixia, akala mo ba dahil sa ganyan, palalampasin ko si Shensi? Gusyuan, sino ka ba? Anong kapatan mong makialam sa relasyon naming dalawa? Ayoko na dito, ihatid mo na ako. Zhixia, ikaw, Masakit ang ulo ko. Tama na, huwag ka nang magkunwari. Luzixia, kung ayaw mong may mangyari kay Shensi, huwag kang lalabas ng bahay. CJ. Sa ganitong oras, hindi ba't nagwawala siya dati? Huwag kang mag-alala, hindi ako aalis. Para kay Shensi. Ang bait-bait mo talaga. Hindi talaga para kay Shensi to. Pangako, sa'yo lang ako makikinig mula ngayon. Sa akin ka makikinig. Kung gayon, iwanan mo si Shensi.
Kung walang magpapakasal sa akin balang araw, ikaw kaya ang magpakasal sa akin. Luzixia, huwag mong kalimutan ang estado mo. Alam ko. Pero wala naman tayong relasyon sa dugo, di ba? Tito, Huwag ka nang mag-isip ng kalokohan. Ang gusto kong makuha ni Gusyuan. Dadaanin ko sa tamang paraan. huwag kang mag-alala, Tito, hindi ako aalis. Sa pagkakataong ito, hindi na dapat makalabas si Binibini. Sage po, Boss Gu. Gu, sasabihin ko sa'yo. Sa buhay ko, si Shensi lang ang pakakasalan ko. Huwag mong isiping ikaw ang namamahala sa pamilyang Gu. Wala kang karapatang pakialaman ako. Luzixia, huwag mo na akong lokohin ulit. Zhixia, malapit na akong mapatay, tulungan mo ako. Zhixia, alam kong hindi mo ako pababayaan. Hindi ba't malapit ka nang mapatay? Zhixia, yung sinabi mo kahapon kay Gusyuan, sinungaling ka lang sa kanya, di ba? Mahal mo pa rin ako, di ba? Sige na, umalis na tayo. Tara. AMEA, Luzixia, tingnan natin ngayon. Patawarin ka pa kaya ni Gusyuan. Luzixia, sino ba talaga ang totoo mong pagkatao? Boss Gu, malala na. Naloloko na si Zhixia. Sinagip at tinakas niya si Shensi. Zhixia, hindi naman dito ang dinadaanan natin nung pumunta ako ay. Maraming tao sa harap, sa likod ka na lang natin lalabas. Zhixia, puro tubig to ah. Paano tayo lalabas? Doon. May lumang pinto sa gilid pagkatapos lumangoy sa tubig. Tanging ang pamilya gulang ang nakakaalam. Pero ang lalim ng tubig, malulunod ako. AMM. Easy, di kita pababayaan na malunod. Niloloko mo ako, Luzixia. Ngayon mo lang napansin. Huli na. Luzixia, huwag mong kalimutan. Ang mga alingas-ngas ninyong dalawa ni Gusyuan. Kumalat na yan sa labas. Bukod sa akin, sino pa ang mag-asawa sa'yo? Ay, salamat pala sa iyo, dating nobyo ko. Tito, simula ngayon. Ikaw na lang ang nasa puso ko. Wala nang puwang para sa kanya. Ang nangyari ngayon, patawarin mo rin ako, no? Hindi ka ba inapi? Tulong. Umalis na tayo. Ang bait-bait mo talaga. Sabi ko na, wala ngayon, maliban sa tabi mo. Wala na akong pupuntahan. AMM. Zhixia, huwag mo nang lokohin si Boss Gu. Kanina lang, sinabi mo pang panatilihin si Boss Gu para makapag-asawa ka ng palihim kay Shensi. Zhixia, kahit na matagal na tayong magkaibigan, pero napakabait sa iyo ni Boss Gu. Huwag mo na siyang sasaktan. Zixia, ganun ka ba kagusto kay Shensi? Handang makipag-ayos sa pamilya Gu. Para lang makasama siya. Gusyuan, yun ang dating ako. Minahal ko siya noon pero hindi na ngayon. Maniwala ka man o hindi, sa tabi mo na lang ako. Magpakailanman, hindi na ako aalis. Zhixia, may hindi ba kayo naintindihan ni Shensi? Di ba siya lang ang gusto mong pakasalan? Hindi ba ako makakapigil sa sarili ko? Ikaw ang dapat tanungin, Ming Wanner. Minsan pinapasay mo ako sa tabi ni Gusyuan. Minsan naman pinapasay mo ako, Shensi. Ano ba talaga ang balak mo? Ako, Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako maluloko ni Shensi ng ganito katagal. Zhixia, wala akong ginawa. Hindi ko rin alam noon na si Shensi ay... Tito, para siyang kaaway, hindi kaibigan. Ayoko na siyang makita. Paalisin mo na. Zhixia, Tito, ang sarap ng ginawa mong shrimp dumplings. Gusto ko ulit mamaya, pwede ba? CJ,
Ang bait mo. Kumakain na siya ng luto ko. Ibig sabihin ba, sa puso niya, may puwang na ako. Anong gagawin ko, Luzicia? Bakit ganito? Bigla na lang ayaw ko na kay Shensi. At pinalayas pa ako ng Gu family. Paano nangyari to? Ayoko talagang iwan si Boss Gu. Anong gagawin ko? Ayaw na niya kay Shensi. Alis ba si Shensi? Huwag mong kalimutan. Kailangan pa ng bagong kumpanya ni Shensi ang resources niya. Ibig mong sabihin, gawin nating utang na loob. Tapos na ang usapan. Gets ko na. Mga walang kwentang tao. Ganito lang, gusto pang pakasalan si Gusiwan? Kapag naayos na si Luzicia, ako na ang magiging MRS Gu. Tulong. Anong gagawin mo? Bitawan mo ko. Bakit mo ko tinutulungan? Tumigil ka sa kakadaldal. Gusto mo ba si Luzicia? May paraan ako. Bakit mo ako tinutulungan? Zixia. Ikaw, magsuot ka ng damit. Boss Gu. Matagal na kitang gusto. Boss Gu, may problema. Nawawala ulit si Miss Zicia. Tara. Nawawala si Miss Meng. Nasaan siya? Hindi ko siya nakita na lumabas. Gusto akong pagtaksilan ni Mingwaner. Panaginip lang yan. Boss Gu. Miss Zicia, pinaghirapan niya ang pagpapasaya sa'yo. Para lamang linlangin ka at makipagkita kay Shensi. Nakakasuka talaga. Buksan niyo ang pinto. Boss Gu, Sabi ko, buksan. Gusyuan, anong nangyari sa'yo? Zixia, bakit ka nandito? Samahan ko muna siya sa tabi para magpahinga. tatawag muna ako ng doktor. Gusyuan, ngayon kasi nilason ako ni Mingwaner. Gusto niyang pagtaksilan ako kasama si Shensi. Buti na lang nakalabas ako agad, kaya sa kabilang kwarto. Sina Shensi at Mingwaner pala ang nandoon. Gusyuan, makinig ka muna sa paliwanag ko. Gusyuan, bumalik ka. Kumusta na? Miss Zicia, ginawa na namin ang iniutos niyo. Hinubaran si Mengwener. Binugbog at pinalayas. Grabe naman yan. Shensi, Mengwaner. Simula pa lang yan.
Ginoo, gising na kayo? Nasaan si Zixia? Miss Zichia, lumabas lang siya kanina. At saka, nang lumabas siya, naging maingat ako. Naglagay ako ng tracker sa kanya at nalaman kong nakipagkita ulit siya kay Shensi. Woo, swerte ngayon na. May magandang babae na nahulog mula sa langit. Aray, Gising ka na. Zitsya. Mula ngayon, akin ka na talaga. Suotin mo muna ang damit mo. Oh, nahihiya ka pa pala. Nga pala Zitsya, nung umalis tayo sa bahay ng mga gu. Bakit? Asi. Kung hindi ko sana ipinakitang ayaw kita, paano ako magtitiwala ni Gusyuan? Alam kong mahal mo pa rin ako. Zitsya. Dahil nangyari na ang lahat sa atin, gusto kitang bigyan ng pangalan. Sa susunod na araw, magpakasal tayo, okay? CJ, ikaw na ang maghanda para sa kasal. Ako muna ang magpapayapa kay Gusyuan bago pumunta. Sige. Sabi ko na ayaw ko sa panloloko. Gusyuan, bakit ka nandito? Wangye, ihatid mo ang binibini. Gusyuan, pakinggan mo muna ako. Hindi iyon ang iniisip mo. Gusyuan, bitawan mo si Zitsya. Aray, Kung lalapit ka pa kay Zixia, pahihirapan kita ng higit pa sa kamatayan. Luzixia, alam mong si Shensi. Nakasiping na kay Mingwaner. Bakit ka nagmamadaling pakasalan siya? Hindi Gusyuan ang sinasabi ko sa kanya. Puro kasinungalingan. Kung ikakasal man ako, sa'yo lang. Akala mo maniniwala pa ako. Luzixia, bilang isang Gyu, pinag-aruga kita ng husto, hindi ko hahayaang magpakababa ka. Gusyuan, pakinggan mo ako. Mula ngayon, huwag nang palabasin ang binibini. opo. Ayaw makinig sa paliwanag ko. Zitsya, bukas na ang kasunduan. Makakalabas ka ba? Huwag kang mag-alala, okay lang. Luzixia, Aray, Luzixia, para lang kay Shensi. Natuto ka pang umakyat ng pader. Tito, masakit. Gamot. Anong gamot? Nasugatan ng paa ni Zixia, kumuha ng gamot. Hindi, boss ko. Ginanyan ka na ni Lulhichia. Gagamutin mo pa siya. Sige, kukuha ko. Kung mahal ka talaga ni Shensi, bakit kanya pahirapan sa pag-akyat? Gusyuan, hindi ka ba galit? Galit. Pero mas natatakot akong masaktan ka. Kung mangyari ulit ito, papatayin ko talaga siya. Gusyuan, may dahilan kung bakit ako pupunta sa engagement party. Gusyuan, pasensya na. Alam kong hindi ka kampante, pero may ilang bagay kailangan kong gawin. Niloloko na naman ba niya ako? Boss ko. May dumating na tao mula sa pamilya Meng at ayaw umalis sa sala. Sinabi nila na, kailangan mong managot para kay Miss Meng. Nakuha ko na. Hindi ko alam anong sadya mo dito, Boss Meng. Dumating ako ngayon para humingi ng hustisya para sa aking anak. Humingi ng hustisya. Naman, boss ko, alam kong isa kang malaking pangulo sa negosyo. Ngunit, mula ikaw at aking anak si Winner ay nagkaroon ng relasyon. Itinapon mo lang siya sa isang maliit na hotel. Ang dangal ng aming pamilyang Meng. Saan mo naman itinapon yon?
Inay, hindi sinasadya ito ni Ginonggo. Voluntary ako. Anak. Alam kong gusto mo si Bosgo. Ngunit ikaw ay isang dalaga. Bakit ka ganyan kawalang pigil? Para sa mga bagay ng inyong kabataan. Hindi naman ako dapat nakikialam. Ngunit, niyaya mo na ang aking anak na si Wenner sa inyong relasyon. Ayaw ko na ring magreklamo ng sobra. Ganito na lang, maghanda na kayo agad. Humanap ng oras at ikasal na agad kayo. Bosgo, hindi ka naman ba tatanggi sa pananagutan, di ba? Sigurado ka ba talaga na ako ang nakasalamuhan ng katawan ni Meng Wenner? Kung hindi ikaw, sino pa? Paano ba titignan ang lalaki doon? Wala naman itong anumang koneksyon sa akin, di ba? Shens, paano nangyari ito? Masamang anak. Bakit hindi mo alam kung sinong lalaking nakasiping ka? Saan mo naman ilalagay ang mukha ng pamilyang Meng? Hindi ganito yon. Paano magiging Shensi ito? Bosgo, masama na balita. Nawala na naman si Miss Zichia. Ano? Bosgo, siguradong sinamantala niya ang pagdating ng pamilya Meng at palihim na lumabas para pumunta sa engagement party nila ni Shensi. Luzicia, sobrang mahalaga siya para isawalan mahala mo ang lahat. Maghanda ng helicopter papunta sa venue ng kasal. Opo, Bosgo. Haha, Zitzia. Bracelet ito na naiwan ni nanay ni Shensi. Ngayon, nakikipag-engage ka na kay Shensi. Wala akong maibibigay na regalo, Tito. Ito ang bracelet para sa asawa ng pamilyang Shen. Ito ay para sa iyo, haha. Salamat pa. Isang sirang bracelet na hindi pa abot sa 100 piso. Pinagmamalaki pa ni Miss Luna pa ang kayamanan. Tama ang sinabi ng tatay ko. Ikaw ay isang murang bagay na hindi karapat-dapat sa mataas na lipunan. Hoy! Anong oras na? Hindi ka pa bumangon para magluto para sa akin? Pa, masama ang pakiramdam ko ngayon. Ikaw na lang po ang magluto. Kumakain ka sa anak ko. Gumagamit ng pera ng anak ko. Nagkukunwari ka pang may sakit. Bumangon ka at magluto para sa akin. Pa, talagang masama ang pakiramdam ko. Sige, masama ang pakiramdam mo? Makinig ka, pagkapasok mo sa pamilyang Shen, kailangan mong sumunod sa amin. Sa mga alituntunin ng pamilyang Shen. Sa nakaraang buhay, nalaman ng pamilya ninyong Shen na hiniwalayan ko si Gusyuan at pinahirapan ninyo ako ng gusto. Shensi, Shen Kongwen. Sa buhay na ito, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay ninyo. Pakipagpalitan ng singsing ang lalaki at babaeng ikakasal. Ara na. Sandali. Anong ginagawa mo rito? Maligayang pagdating sa aking kasal. Shens, sinira mo na ang katawan ko. Ngayon, sa harap ng lahat, kailangan mong magbigay ng paliwanag. Shensi, ikaw. Hindi? Ano bang pinagsasasabi mo? Sabihin ko sa iyo, ito ang pinakamasayang araw ko. Kung magkakagulo ka, umalis ka na. Huwag mong sisihin kung magiging bastos ako. Bastos. Gusto kong makita kung paano ka magiging bastos sa akin. Sasabihin ko sa iyo, kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, gagawin kong mawalan ng mukha ang pamilya ninyong Shen. Sa totoo lang, talagang ng babae. Kung totoo ito, ang dating Shensi, ay talagang nagkukunwari. Sayang, napakadalisay ni Miss Lu. Naloko ng ilang taon. Kailangan ng ebidensya kapag nagsasalita. Hindi ka welcome dito, umalis ka na. Yamang nangyari na ang mga bagay. Hindi ko hahayaang magpakasal si Shensi. Shens, nakipagtalik ka na sa akin. Pananagutan mo ako. Ming Wenner, anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong nangyari? Anong nagkaroon ng relasyon? Zitzia, pakinggan mo ako. Hindi ko kailanman ginawa yon. Hindi ko ginawa yon sa'yo. Luzicia, hanggang ngayon, magpapakasal ka pa rin sa kanya? Ang pagiging mabuti mo sa akin noong nakaraan, talagang niloloko mo lang pala ako. Shensi, masama ka. Noong araw na yon sa wedding hotel. Ang nangyari, ginawa mo yon, hindi mo ba aminin? Aminin ko ang ano? Hindi ko talaga yon ginawa. Paulit-ulit na sinasabi ni Miss Meng na natulog ka sa kanya, Shensi. May ebidensya ba si Miss Meng? Ebidensya. Ako ang ebidensya. Anong ebidensya pa ang kailangan? Ebidensya. Luzicia, may ebidensya ako gusto mong makita. Asi, naniniwala ako sa'yo, ituloy natin ang kasal.
Sej. Boss Gu. Miss Zichia, alam na niya na ng babae si Shensi. Papakasalan pa rin niya. Bakit mo pa siya pinakikialaman? Pasensya na, Gusyuan. Kailangan kong pagbayarin si Shensi. Asi, hindi mo ba sinabi gagawa tayo ng video tungkol sa kung paano tayo nakakilala at nagkaintindihan? Ito ba iyon? Totoo pa lang ng babae si Shensi. Naloko pala niya ang anak ni Gu. Shensi. Sa nakaraang buhay, ginamit mo si Mingwaner. Para siraan ako. Ginawa mo akong katatawanan kasama si Gusyuan at ang buong pamilya Gu sa buong lungsod G. Tapos, kunwari kang mabait, pinakasalan mo pa rin ako. Para maglingkod sa iyo habang buhay. Ngayong buhay na ito, ikaw naman ang masisira. Bakit si Mengwaner? Shensi. Kung lalaki ka talaga, panagutan mo si Mengwaner. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Talagang si Mengwaner na yan. Palaging may plano laban sa akin. Zichia, maniwala ka sa akin. Shensi. Nandyan na ang lahat ng ebidensya. Paano pa kita paniniwalaan? Zichia, Shensi, sabihin ko sa iyo. Kahit gaano pa ako kawalang kwenta, ako pa rin ang pinakamamahal na anak ng pamilyang Du. Ngayon may nangyari na sa iyo at kay Mengwaner. Dapat mo siyang panagutan. ano do? Zichia, alam mo, normal lang sa lalaki ang magkaroon ng isa o dalawang kalokohan sa labas. At saka, siguradong si Mengwaner ang nanusol kay Shensi. Huwag mo siyang sisihin, ha? At saka, ikaw na ang nobya ni Shensi. Sa susunod, huwag ka na mag-arte bilang prinsesa. Ako ang nanusol kay Shensi. Karapat-dapat ba siya? Ngayon, hindi na ako nobya ni Shensi. Mula ngayon, ikakansela ko ang kasunduan. Huwag ganyan, Zichia. Zichia. Alam ko na. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito, di ba? Shensi, hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung lalaki ka pa, panagutan mo si Mengwaner at pakasalan siya. At mula ngayon, huwag ka nang magpakita sa harap ko. Gusyuan, gusto kong umalis dito. CJ, Luzhichia, akala mo ba hindi ko alam ang kalokohan ninyong dalawa? Ikaw, malandi, maghintay ka lang. kapag lumapit ka pa kay Zixia, papanawin ko ang buong angkanyong Shen. Luzixia, ano ba talaga ang halaga ko? Gusyuan, sinabi ko na. Bibigyan kita ng paliwanag. Lahat yan ay plano mo, ginawa mo akong tanga. Pinag-alala mo ako, pinahiya mo ako. Grabe naman yan. Alam mong mahalaga ka sa akin. Matutulungan kita. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ano ba talaga ako sa'yo? Hindi ganyan si Gusyuan. Gusyuan, ayoko lang. Namasaktan ka ulit. Ihatid si Miss Powie. Opo. Hindi pa magawa yung simpleng bagay na yan. Talagang wala kang kwenta. Kumusta na si Gusyuan? Naalala mo pa? Lumabas ka. Sabi ko hindi ako kakain. Umalis ka muna. Galit ka pa? Hindi mo ba nakikita na nagtatrabaho ako? Boss. Gusyuan, mali ako. Patawarin mo na ako. Ano ba talaga ako sa paningin mo? Wala kang sinasabi sa akin. Siyempre, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Mahal na mahal kita. Gusyuan, patawarin mo na ako. Ibig sabihin, hindi ka nagalit? Presidente Gu, ang partner para sa bagong skincare project. May dumating mula sa Guan family. Ay, pasensya na Presidente Gu. Ano yon?
Bagong proyekto ng group, ang partner para sa Yumiren. May dumating mula sa Guan family. Kakapadala ko lang ng mensahe, gusto niyang magkita. Para pag-usapan ang tungkol sa Guan. Lanan. Anong bagong proyekto? Bagong proyekto lang, ang launch plan para sa Yumiren. Lalabas muna ako. Launch ng bagong proyekto ng Yumiren. Oktubre 17, nasangkot ang group sa iskandalo na may kinalaman sa buhay. Ayon sa investigasyon at pagkuha ng sample ng mga eksperto, natuklasan na sa bagong autoimmune product ng brand na Yumiren na pagmamayari ng group ay may malaking halaga ng mga carcinogens. Marami ng mga bumili. Ang nadiagnosa na may late-stage cancer at may ilan nang namatay. Bagong proyekto. Yun ba yung proyekto? Na pinagbintangan si Gusyuan noong nakaraang buhay niya? Agosto dapat ilulunsad ang bagong produkto. Bakit bigla na lang na-advance? Naaalala ko, noong nagkaroon ng problema ang group, may nagkinalang. Ang partner nila, ang Hongli Group, ang may kagagawan. At ngayon, si Gusyuan ay makikipag-usap sa partner. Hindi kailangan kong pigilan ito. Nina, maganda ka na sakyan para sa akin. Pupunta ako kay Gusyuan. Sek. Boss ko. Naghintay ka ng matagal. Maupo ka. Ito ang bagong panukala ng aming Hongli, Boss Gu. Pakitingnan. Boss Gu. Ikaw at ako. Hindi unang bises nagkita. Malulutas ba ng pag-iyak ang problema? Kung ayaw mong maapi, kailangan mong lumakas sa sarili mo. Maraming taon na ang nakalipas. Ako at si Boss Gu ay nagkasundo noon. Eng Raguan. Sa palagay ko, ang pagpunta namin dito ay para mag-usap ng negosyo, di ba? Gusyuan, hindi ka pwedeng makipagtulungan sa Hongli Group. Zixia, ano ang ginagawa mo dito? Ito siguro ang kilalang-kilalang si MS Lu. Tama na, Zixia. Ito ay pakikipagtulungan ng dalawang kumpanya. Hindi kasing simple ng iniisip mo. Sa nakaraang buhay, kung ang Hongli Group ay nakipagtulungan ng hayagan sa Ducorp, malamang naaprubahan ito ng board. Sa ganitong panahon, hindi basta-basta makikinig sa akin si Gusyuan. At kung tama ang alaala ko sa susunod, ang Hongli Group ay papasok sa Ducorp ng basta-basta sa ngalan ng pagsusuri. Boss Gyu, pag-uusapang pang negosyo. Hindi angkop na may kasamang pamilya. Naguan, hindi ako pamilya. Ako ang espesyal na assistant ni Gusyuan. Ang pagiging special na assistant, sarili mo lang ang nagbigay nito sa'yo. Di ba MS Lu? Narinig kong walang pakundangan kang kumilos, MS Lu. Noong nakaraan, dahil sa isang lalaki, lumala ang relasyon mo kay Boss Gu. Bilang special na assistant ni Boss Gu, dapat ang edukasyon at ugali ay dapat suriin muli. Naniniwala ako na kilalang-kilala si Boss Gu. Hindi siya magpapadala sa personal na damdamin sa negosyo. Bakit ganito kalaki ang galit sa akin ng babaeng ito? Gusyuan, malaki na ako. Panahon na para magsanay, di ba? Alayanan. Boss Gu. Tama na, Indaguan. Ito ay internal na usapin ng aming Ducorp. Ang kontratang ipinadala ng inyong kumpanya ay nabasa ko na. Kung wala ng ibang bagay, aalis na muna kami. MS Gu, sandali lang po. May ilang bagay pa akong gustong pag-usapan sa'yo. MS Lu, pwedeng umalis ka muna? Punta ka muna sa labas. Sige, bababa muna ako at maghihintay sa'yo. MS Gu. Hindi ko alam kung naalala mo pa, pero sinabi ko sa'yo dati na hindi ito ang unang pagkikita natin. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin ay, mahigit 10 taon na ang nakalipas. May iniligtas ka bang babae sa tulay ng Yushao? Naalala mo pa ba? Wala namang kinalaman yon sa negosyo natin, di ba? Siyempre, wala. Pero gusto ko lang malaman kung ikaw ba talaga ang nagligtas sa akin. Kung mas magiging kapaki-pakinabang yon sa ating pakikipagtulungan. Ito ba ang tinutukoy mong huwag hayaang ang personal na damdamin ay makasagabal sa negosyo, Inaguan? Zixia, binilhan kita ng paborito mong amethyst necklace. Bakit ka nandito?
Narinig ko na may ibang nararamdaman si MS Gu kay MS Lu. Pero si MS Lu, mahal naman niya ang isang lalaking nagngangalang Shensi. Narinig ko rin kanina, ayaw ni MS Lu na makipagtulungan si MS Gu sa Hongli. Ano kaya ang dahilan? Hulaan mo kaya, MS Gu? Tama na yan, Indagwan. Kung wala ka ng ibang sasabihin, aalis na ako. Ang Hongli ay nakikipagtulungan sa Go Group base sa teknolohiya. At ang hindi alam ni MS Gu ay, ang bagong kumpanya ni Shensi ay kakakapalawak pa lang sa bagong larangan ng teknolohiya. Zizia, patawarin mo na ako. Hindi mo ba sinabi na kahit anong mangyari, hindi tayo maghihiwalay? Paano naman si Mingwaner? Sumpain man ako, wala akong pakialam sa babaeng yon. Ikaw lang ang gusto ko. Sige, naiintindihan ko na. Itong necklace, Bigyan mo ako. ang bait mo. Gusyuan. Gusyuan, hintayin mo ako. Hoy, Luzixia, kung hindi mo naman ako gusto, bakit mo pa ako binibigyan ng pag-asa ng paulit-ulit? Sa paningin mo, ba't parang walang halaga ang nararamdaman ko? Ganun ba? Gu, huwag ka nang uminom. Luzixia, ang totoo kong damdamin. Ganito lang ba kadali paglaruan? Gu, ibigay mo na sa akin, ihahatid kita pauwi. Hindi. Ako na lang ang uwi. Lasing ka ba? Anong nangyari? Zixia. Alam kong may pakialam ka sa akin. Huwag mo na akong lokohin. Wala naman akong ginagawa. Zizia, tingnan mo. Binilhan kita ng paborito mong purple crystal necklace. Bakit ka nandito? Nako, tiyak nakita niya si Shensi na pumunta sa akin. Lasing na naman to kapag uminom. Kahapon siguro marami siyang nainom, siguradong galit. Ate Lina, Ete, sinabi ni Gu na ayaw niya makita ka. hindi naman ako pababayaan ni Gu. Ete, anong ginawa mo kahapon? Bakit ang haba ng mukha niya? Tingnan mo, ano yan? Naku, hindi ba to ang pangatlong digmaang pandaigdig? Ang magsisimula. Hindi, kailangan kong magtago. Ang special assistant ni Gu, nakakagulat talaga. Sino ang nag-utos sa iyong dalhin siya rito? Hindi po, Gu. Si MS Zichia po ang pumasok ng kusa. Gusyuan, dinalhan kita ng sabaw para sa lasing. Pagkatapos nito, alis na ako. Lumabas ka. Ganyan talaga si Gu, hindi ba magsasnow ngayon? Uminom ka ng mainit na sabaw para magpainit. Ano sa tingin mo? Hindi pa taglagas, anong dahilan yan? Ilabas mo siya. Aray, Bakit ang clumsy mo? ang sakit ng paa ko. Kunin ang gamot. Ah. Kunin ang gamot. Kukunin ko. Bakit ang clumsy mo? Sino ang nag-utos sa iyo na hindi ako pansinin? Gusiyuan, masakit din ang paa ko. Pumunta ka sa secretary's office at hintayin ako.
Nagkukunwari. Iksat, Gusyuan. Bitawan na. Hindi ako papayag. Alaynan. Gusyuan, nakita mo ba kahapon? Na dumating si Shensi para makipagkita sa akin. Gusyuan, pumunta siya ngayon para humingi ng tawad sa akin. At hindi ko siya pinatawad. Sabi ko na nga ba, ikaw lang ang nasa puso ko. Paano ko malalaman kung totoo ba o hindi ang sinasabi mo? Sumusumpa ako. Sumusumpa ka. Hindi ka pa rin ba naniniwala? Kung hindi ka pa rin naniniwala, Luzixia, nilalaro mo lang ang apoy dito. hindi kita dinadaya, ikaw lang ang nasa puso ko. Aya, nga pala. Gusyuan tungkol kay proyektong Yumeiren, sa tingin ko kailangan mong mag-ingat ka kay Guan King. Sa tingin ko may hindi tama sa kanya. Sa huli, ginagawa mo lang ito para kay Shensi, di ba? Shensi. Anong koneksyon nito kay Shensi? Ang bagong kumpanya ni Shensi. Pakilala ng mga ng materials para sa mga produkto ng pangalasala. Akala mo ba hindi ko alam yon? Si Shensi, anong nangyari ngayon? May koneksyon sa hilaw na materyales ng skincare. Hindi ko alam iyon, kaya akala mo ba gusto ko? Hindi kayo makipagsosyo sa Hongli. At makipagsosyo naman sa kumpanya ni Shensi. Gusyuan, ganito na lang. Hindi ko alam kung matatanggap mo ba ang sasabihin ko. Ngunit sasabihin ko pa rin, ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng Yu Group. Ang proyektong Yumeiren ay kailangan ng isang pinuno. Gusto kong makasali sa pagpaplano ng proyektong Yumeiren. Gusto kong pumasok sa kumpanya para patunayan ang aking sarili. Opo sir, ginagarantiya kung matatapos ko ang gawain. Opo. Boss Gu, hinahanap niyo po ba ako? Sumunod ka sa akin. Pangunahing kulay dito ay pula. Kung walang tutol sa inyo, ito na ang itatalaga nating tema ng kulay para sa ating Yumeiren. Aya, maganda yon. Ang ganda ng ideyang ito. Sandali lang. May problema sa plano ni Miss Guan. Sino ito? Hindi natin kilala. Bagong salita ka ba dito? Bagong salita ka lang nga, batapos maglalakas loob kang humamon sa pinuno ng Hongli Group. Talagang hindi alam ang kanyang sariling kakayahan. Espesyal na asistente ni Ginonggu. Kailan pa naging sakop ng trabaho mo ang mga bagay tungkol sa proyekto? Ah, ikaw pala ang espesyal na asistente na biglang dumating sa department ng sekretarya. Pamangkin daw ni Ginonggu. Pero nakita ko silang magkayakap noon. Hindi ba yon labag sa karaniwang kaugalian? Dapat mong malaman, si Ginangguan ay mula sa Hongli Group. Ang ipinadalang tagapamahala, samantalang ikaw, isang espesyal na asistente na umasenso sa pamamagitan ng lalaki. Anong karapatan mo para makialam sa aming pangkat ng pagpaplano ng Yumeiren? Mula ngayon, ako ang magiging tagapamahala ng proyektong Yumeiren ng Yu Group. Binibining Lu. Ang mga bagay tungkol sa proyekto. Hindi ito mapagpapasyahan sa pamamagitan lamang ng paglalambing mo kay Ginonggu. Kung ganoon ang sinasabi mo, dapat kang magbigay ng isang paliwanag na makakapaniwalaan ng lahat. Ang color scheme na inaprubahan ni Ginangguan ay ang matingkad na pula. Ngunit ang orihinal na layunin ng proyektong Yumeiren ng Yu Group ay para ang mga kabaihan ay hindi na kailangang mag-alala sa tingin ng iba at maging matapang na maging sarili nila. Ang orihinal na layunin ay kabataan at sigla. Bagamat ang kulay pula ay nagpapakita ng katatagan. Madalas din itong nagdudulot ng pagkabagot. Hinihingi ni Ginangguan ang aking paliwanag. Hindi ko alam kung si Ginangguan ba ay nagsagawa ng market research bago gumawa ng proposal. Siyempre naman, ako at si Ginangguan, ang magkasamang nagsagawa ng research. Kung gayon, nais kong itanong. Ang proposal ni Ginangguan ay nakatuon sa aling popular na elemento sa merkado. Ito, Sa pagkakaalam ko, ang pinakasikat na elemento ngayon ay ang dopamine aesthetics. Maging sa pananamit o makeup, ang matingkad na kombinasyon ng kulay ay mas naaalala. At mas akma sa orihinal na layunin ng proyektong Yumeiren. Narito ang detalyadong datos ng aking research. Tungkol sa mga kagustuhan ng target audience. ayos, maganda ito, maganda ito. Akala mo kung sino ka na dahil lang sa mga datos sa ibabaw. Binibining Lu, tagapagplano ng pangitain.
Dahil baguhan ka pa lamang, hindi kita paginitan. Pero si Ginang Guan ay nagtapos sa isang prestihiyosong universidad sa finance kung ihahambing sa pagpaplano ng industriya. Siyempre, mas mahusay siya kaysa sa iyong isang magandang pangalamang. Sa totoo lang, wala kang alam, mas mabuti pang. Maghanap ka na lang ng lalaki na sasandalan at umayaw ka na. Hindi ko alam kung bakit pinahalagahan ni Ginong Gu ang taong ito. Bilang puno ng Manulife Group. Wala talagang walang gawin. Kaya naman pala noong nakaraang buhay. Bigla na lang naalis si Gusyuan ng Manulife. Pasensya na. 2 taon na ang nakalipas na kuha ko na ito. Double doctorate sa finance at product design. At lahat ng planning contests, first prize. Miss Guan, bukod sa isang diploma, ano pang credentials o awards meron ka? Ikaw, Miss Guan, huwag kang maniwala sa kanya. Miss Guan, nasa likod mo ang buong Manulife Group. Ang puno ng prestihiyosong Manulife Group. Una, walang degree. Pangalawa, di marunong sa data. Pangatlo, di marunong mag-market research. Ganito ba kababaw ang project lead ngayon? Kung ganon, mukhang di rin maganda ang Manulife Group. Sa future collaboration, baka kailangan pag-isipan ulit. Sino ka ba? Ang partnership ng 2 kumpanya. Anong karapatan mong pakialaman? Sabi mo doktor ka. Doktor ka na? Ang dali-dali mong magsinungaling. Anong proof mo? Ako ang magpapatunay. Boss Gu. Pinagbigyan mo si Miss Lu sa kumpanya, ginawa mo siyang special assistant. Wala akong pakialam doon. Pero ang Yumi Ren Project ay partnership ng Manulife at Go Group. Pagdating ni Miss Lu, agad niyang tinanggihan ang proposal ko. Parang hindi tama, di ba? Hindi na tama. Ang proposal ng head ng Manulife. Kahit si Zix ay nakakita ng problema. Talagang mali na agad-agad pumili ng partner. Boss Gu, anong ibig mong sabihin? Ang literal na ibig sabihin. Si Zixia, pinalaki ng aming pamilyang Gyu. Sa experience, talagang mas magaling kaysa sa karamihan. Kung ang mga puno ng Manulife Group ay tulad ni Miss Guan, kailangan nating pag-isipang mabuti ang partnership natin. Zixia, alis na tayo. Walang kwenta. Pinapasok kita bilang head ng Manulife Group. Sa Go Group, pamalapitan mo si Gusyuan at makuha ang loob niya. Pero ano nangyari? Ngayon, may pumunta mula sa Go Group. Gusto palitan ang head. Ano ba talaga ginawa mo? Tatay, wala akong ginawang mali. Ngayon, hindi na kita tatay. Dahil lang sa pakakasal mo, kay Gu kita pinabalik. Kung di mo tumagawa, huwag ka nang umasang. Makabalik bilang anak ng pamilya Guan. Alam ko, tatay. Palalayasin ko si Luzhichia sa tabi ni Guzong. Kinger, huwag mo akong sisihin. Noon, ikaw ang nagsabing may pinagsamahan kayo ni Guzong. Huwag kang mag-alala, tatay. Ang posisyon ni Ginanggu ay akin lang. Sige, umakyat ka na. Tandaan, kaunti na lang ang pagkakataon. Luzhichia, nakakairita ka talaga. Sino kayo? Sinong nagpabalik sa inyo? Shen Kongwen. Kung di ka magbabayad, papatayin ko ang iyong anak. Wala akong pera. Wala kang pera? Di ba mag-asawa na ang anak mo? Sa anak ng pinakamayamang pamilyang Gu? Niloloko mo ba ako? Bitawan mo ang tatay ko. Nakalimutan ko, walang pera ang matandang to. Pero may anak naman siya. Utang ng ama, anak ang magbabayad. Bayaran mo. Anong utang? Di pa pala sinasabi sa'yo ng tatay mo. Naglaro ang tatay mo sa club. At umutang sa akin. Hindi naman kalakihan. 6 na milyon. Atay, bakit ka naglalaro? Biniktima nila ako. Inabangan nila ako, anak. Matanda na ako, tulungan mo ako. 6 na milyon lang yan. Ang kumpanya ko, pag kumita na, babayaran kita agad. Ang sira-sirang kumpanya mo, 60% ng shares. Isinangla na ng tatay mo sa akin. Nag-antay pa ako ng interes, palugi naman palagi. Bitawan.
Aray. Bitawan mo yan. Magsalita na ako kung di ka magbabayad. Simple lang. Isa sa mga daliri mo. 10,000. Anak, wag mo silang hayaang. Ganitong kahirapan ang tatay mo. Nandiyan naman si Lulhitia. Magmakaawa ka sa kanya. Tulungan ka sa kumpanya mo. Malulutas din to. Tama na, bitawan. Lumabas kayo. Bigyan mo ako ng oras. Siguradong babayaran ko ang pera. Okay? Nakikita ko ang pagmamahal ninyong mag-ama. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Pero ang deadline, depende sa mood ko. Kung hindi kayo makabayad sa takdang oras, ang buhay ng tatay mo, hindi na sa kanya. Zhitsia, makita tayo. May importante akong sasabihin sa'yo. Sige, ipadala mo sa akin ang lokasyon. Napaka-importante. Talaga bang pinalawak ng kumpanya ni Shensi ang proyektong may kinalaman sa mga sangkap ng pangangalaga sa balat? Ibig sabihin, noong nakaraang buhay na bilang gusi-gusyuan, ay gawa niya. Hindi, kailangan kong malaman ang katotohanan. Zhitsia. Namimiss na kita. Ang tagal nating hindi nakita. Zhitsia, galit ka pa ba sa akin? Huwag kang mag-alala, ang usapin ni Meng Wanner. Naayos ko na, sa mga panahong ito. Hindi na siya mang-abala sa atin. Zhitsia, hindi ba't palagi mong gustong sabihin? Nadalhin kita sa parking ito para maglaro? Dati, abala sa trabaho, walang oras. Ngayon, dito ko pinili ang lugar. Sana rin. Matupad ko ang pangako sa'yo. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Pero ikaw, si Mingwaner, ganoon na ang nangyari, hindi ko kayang ituloy. Na parang walang nangyari. Pero pwede pa rin tayong maging magkaibigan, di ba? Kung may kailangan kang tulong, sabihin mo lang sa akin. Malinaw ba ang kuha kanina? Maganda. Palabasin ang larawang ito. Ipadala sa opisina ng Pangulo ng Gugroup, mas masahol ang anggulo, mas mabuti. Luzhitsia, curious ako. Kapag nakita ni Gusiwan ang mga larawang ito, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Tungkol dito, may isang bagay nga. Narinig ko, kamakailan ay gumagawa ang gunang proyekto sa pangangalaga sa balat. Sakto, kamakailan ay gumagawa ako ng pabrika ng langis. Kaya, tingnan mo kung pwede kang tumulong. Makipagtulungan sa Gugroup, okay ba? Makipagtulungan sa'yo, parang noong nakaraang buhay, nag-imbita ng lobo sa bahay. Pwede naman, pero ang group ay nagkukonduct ng background check sa mga partner. Kung wala kang 5 milyong piso na cash flow sa kumpanya mo, hindi ka nila pipiliin. Cash flow, Ano ng problema? May kahirapan ka ba ngayon? bagong kumpanya, kailangan ng pera. Sakto, may nakilala akong manager sa bangko kamakailan. Kung mapapakiusapan mo siya, malulutas yan. Salamat. Walang anuman. Gu, yung package mo. Dito na lang. Ikaw si Xiaoshen, di ba? Halika, 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 halika. Umupo, umupo, umupo. Ah, kayo pala si Nali at Wang, tama ba? Ikinagagalak kong makilala kayo. Yung tungkol sa pagtulong ko. Nasabi na siguro sa inyo ni Zhitsia? Sa negosyo, di pwedeng diretsong usapan agad ang negosyo. Xiaoshen, alam mo siguro ang mga patakaran dito. Alam ko. Mabuti. Kami at yung babaeng Luna yun. Di naman talaga kami masyadong close. Pero ngayon, dahil kay Xiaoshen, pwedeng gawin na namin yung 5 milyon para sa'yo. Basta, dapat kaming pasayahin mo mamayang gabi. Ano? Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin ng anong ibig sabihin? Di ba kailangan mo ng pautang sa bangko? Pero yung records mo, tiningnan namin, palugi ang kumpanya mo buwan-buwan. Di ka makakautang.
Tama si Lee. Pero, meron din kaming 5 milyon. Basta handang magsakripisyo si Xiaoshen. Pwede naming ipahiram sa'yo kahit pautang-utang lang. Hahaha. Luzixia, mas mabuting ipaliwanag mo sa akin to. Kung hindi, bukas, mawawala si Shensi sa mundo. Gusyuan, nababaliw ka na ba? May nagtatangkang maghasik ng lagot sa ating relasyon. Gusyuan, kung di ka naniniwala, ipapadala ko sa'yo ang address. Tingnan mo yung kiki sa paligid. Sinusumpa ko, wala akong ginawang masama sa'yo. Gusyuan, nagsiselos ka, no? Hindi. Gusyuan, yung music siya na may gusto kay Shensi. Tapos na. Paano mo mapapatunayan yan? Sabi nila, ang mga babae ay love-struck. Pero itong tiyuhin ko, siya ang tunay na love-struck. Halata naman. Hihi. Zixia, pakakasalan mo ba ako? Gusto ko. Tiyuhin, takot ako sa dilim. Samahan mo ako matulog ngayong gabi. Ang ibig kong sabihin, tulog lang talaga. Ano ba ang iniisip mo? Good night. May malaking balita bukas. Hahaha, wow. May kalaswang transaksyon pala talaga. Tumawag na kaya tayo ng pulis? Siyempre, dapat magkaroon tayo ng malaking kontribusyon. Ay. Ginong Shen, sa inyong engagement party sa anak ng pamilya ko. Nahuli kayong nagloloko kay Binibining ngayon. Nahuli pa kayong naglalaro. Bilang nasa sentro ng isyong ito, ano ang inyong nararamdaman? Ang inyong kasama sa transaksyon, mas matanda pa sa inyo. Mayroon po ba kayong espesyal na hilig? Isang salita lang po. Isang salita, Ginoong Shen. Ginoong Shen. Si Ginoong Shen, ang dating nobyo ng kilalang Heres, pagkatapos magloko, ay nakipagkalaswang transaksyon sa 2 babaeng nasa katandaan sa hotel. Si Ginoong Shen, pagkatapos magloko, Mukhang ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Yesen, matalino ka talaga. Hindi nga nakapagtataka. Ikaw ang namumuno sa Gu Group. Ang galing mo ng mang-asar. Pero ikaw lang naman ang inaasar ko. Si Shensi, ang tagal niya akong niloko. Karapat dapat siyang masiraan. Tama. Luzhizia, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Asi, ano nang ginagawa mo? Ano nang nangyari? Sasabihin ko sa'yo, yung 2 matandang babaeng ipinakilala mo sa akin. Eki sila. Hindi sila mga bank manager. Paano nangyari yon? Luzhizia, tapos na ako. Pero hindi ka rin makakatakas. Nakilala ko sila sa isang piging, alam mo yon. Hindi naman ako naghihirap. Sila ang nagkusa na mag-add sa akin sa WeChat. Akala ko kasi kailangan mo ng pera. Kaya ipinakilala ko sila sa'yo. Akala mo ba sinadya kong lokohin ka? Mahal na mahal kita noon. Paano kita lolokohin? Paano ko kayang saktan ka? Ano nang nangyari noon? Kahit peke sila, may iba pa tayong paraan. Nga pala. 2 milyon ito mula kay Gusyuan. Matagal ko na itong itinago at hindi ginastos. Eh yung 3 milyon? Hindi ba't ikakasal ka na kay Mingwaner? Narinig kong buntis siya. Dahil sa bata. Hihiraman ka siguro ng pamilya Meng. Nga. Salamat. Alis na ako. Luzixia, Naku. Zhizia, kung ganito ka kabuti sa akin, kung mahal mo pa rin ako, papakasalan kita. ano ang sinabi mo? Wala naman. Gusyuan, galit ka na naman ba? Hindi mo naiintindihan. Hindi ko talaga balak tulungan si Shensi. Tama na. Peking sick yun, expired na noong nakaraang 6 na buwan. Niloko mo siya. Bakit mo siya niloloko? Gusto mo bang maghiganti? Gusyuan, ako. Pinoprotektahan mo ako. Kaya sinusundan mo ako. Hindi dahil nakipagkita ka kay Shensi kaya ako nagalit. Basta malaman mo, kapag may nanakit sa'yo,
Sabihin mo sa akin, okay? Esan, Anong ginagawa mo, Gusiwan? Bilang pinuno ng Hongli Group, hindi dapat sa buhay ko nakatuon ang atensyon mo. May sasabihin ako sa iyo. Lumabas ka muna. CJ, Ano yon? Nabanggit ko na sa iyo noon, naalala mo? Sa Yushaw Bridge. Yung babaeng iniligtas mo. Ano ngayon? Ako yon. Ikaw ang nagligtas sa akin. Sinabi mo sa akin, kung ayaw mong maapi, kailangan mong maging malakas. Ako na ngayon ang pinuno ng Hongli. Gusiwan, mahal kita. Anuman ang katayuan at estado ko, hindi ba dapat mas bagay ako sa iyo, kaysa kay Lulhichia? Anong ginagawa mo, Gusiwan? Bakit kailangan mong mahalin ang isang ampon? Hindi mo ba ako mapapansin kahit minsan? Sinabi mo. Anak ko lang siya ng pamilya do. Kakagraduate lang niya sa kolehiyo. Matanda na siya. Tama si Zixia. Bilang tagapamahala ng Hongli, kulang ka pa. Hindi mo pa nga nalilinaw ang background check, ikaw pa ang nagpadala ng litrato. Kung si Emel Guan ang tagapamahala, at hindi siya karapat-dapat, ipapaalam ko sa Hongli na magpalit ng tao. Gusiwan. Anong ginagawa mo? Ano? Natatakot kang maubos ako ni Waging? gusto ka niya. Ang galing-galing mo. Paano kung maagaw ka ng iba? Huwag kang mag-alala. Hindi na siya babalik sa kumpanya. Ha? Walang kwenta. Hindi mo ba sinabing sigurado ka? Ngayon, may dumating mula sa GU. Gusto nilang palitan ang tagapamahala mula sa pamilya Guan. Kung hindi, kanselahin ang proyekto. Walang silbi. Pinapakasal mo ako sa Gu dahil kulang sa pondo ang Hongli. Kailangan mo ng isang konglomerate na magiging sandigan ng Hongli. Tama ba? Alam mo naman ang kalagayan ng Hongli. Nasungitan mo pa si Jigu, huli na ang lahat. Ayaw kitang makita. Umalis ka na. Kailangan ng Hongli ng sandigan. Pero hindi lang ang pamilya Gu ang pwedeng maging sandigan. Anong ibig mong sabihin? Gusiwan, hindi ka romantiko. Huwag kang magalit kung magiging malupit ako. Nakuha mo na ang pera, pananagutan mo ang batang ito. Tama ba? Kumpleto na ang pondo. Ako talaga ang makikipagtulungan sa GU. Gagawin mo, tama ba? Hoy, boss, may problema. May grupo ng tambay sa opisina. Sinisira nila ang mga gamit. Ano? Papunta na ako. Sirahin nyo. Sirahin nyo ng todo. Tigil. Anong ginagawa nyo? Masama ang pakiramdam ko ngayon. May utang ka sa akin. Hindi mo na ang principal. Pwede ba akong maningil ng tubo? Makikipagtulungan na ang kumpanya ko sa pamilya ko. Malapit ng kumita. Pwede bang maghintay pa kayo? May hangganan ang pasensya ko. Hindi mo pwedeng kunin yan. Ibalik mo. May pera ka palang itinatago. Ano ang password? Ibalik mo sa akin. Aray. Sasabihin mo ba ang password? Ano ang password? 288,730. Itapon mo na siya. Simula ngayon, magpapalit na may-ari ang kumpanyang ito. Aray. Aray. Tapos na, lahat wala na. Meron pa akong 2 milyon mula kay Zixia. Makakabangon pa ako. Expired na? Impossible.
Mahal na mahal niya ako. Tang. Niloloko ka na, hindi mo pa alam. Shensi, gusto mo bang maghiganti? Isang taong pinalitan at pinaalis ng gugru. Dating head ng Hongli, anong karapatan mo para tulungan ako? Wala ako. Si Boss Jiang ng Hairui Group, meron siya. Hindi ba si Guan King? Pinaalis na sa Hongli Group. Sino yung lalaki sa tabi niya? Naku, nasa labas pa. Ano naman? Kahapon sa hotel. Hindi ka naman ganyan kapraning. Naku sige na, may importante tayong gagawin ngayon. Naghihintay yung isa. Kapag na-finalize ko na ang supply contract sa gugru, mapapabagsak ko ang gugru. Siyempre, kapag nasaktan natin si Gusyuan, mapapasa sa inyo ang gugru. Yung napag-usapan na shares sa gugru. Kapag nagtagumpay, isa 0% ng shares, 7 sa iyo, 3 sa akin. Kaya pala siya ang pinakamalaking supplier bukod sa Hongli. Wala, susi para mapahamak si Gusyuan. At sino ba yung isang tao na sinasabi nila? Hindi pwede. Kailangan kong sabihin agad kay Gusyuan ang totoo. AME. Ginagawa niyo ito. Hindi ba kayo natatakot na hanapin kayo ni Gusyuan? Miss Lu, nasa probinsya tayo. At saka, matagal nang itinapon ang cellphone mo. Hindi alam ni Gusyuan na nandito ka. Kahit malaman niya, hindi ka niya mahahanap. Pinahiya mo ako, hindi ka rin makakaligtas. Kahit patayin kita, walang makakaalam. Boss Gu, nawala na naman si Miss Zitzia. Magpadala ka agad ng tao para hanapin siya. Kailangan mahanap siya sa loob ng 24 oras. Sek. Protektahan ang Miss. Ay. Takbo. Gusyuan, akala ko hindi na kita. Makikita pa. Okay lang, okay lang. Uwi na tayo. Dahil ba sa pag-ibig kaya naging galit? Para sa kanya, handang magsapalaran. Kung may mangyari sa'yo, sino ang tutupad sa mga pangakong sinabi mo sa akin? Kasi nalaman ko na natutulungan sila Guan King at Jiang yan. Parang may balak silang masama sa Gyu Group. Nag-alala ako baka may mangyari dito, kaya nahalata ako. Kaya ako nakidnap. Jen yan? Si Jiang yan ng Hairui Group. Siya ang pinakamalaking supplier ng raw materials. Bukod sa Hongli Group. Baka may gagawin si Guan King. Sa proyektong Yumiren. Gusyuan, hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin? Sabi ko totoo lahat ng sinabi ko. Narinig ko talaga. Nag-uusap silang dalawa. Kung hindi ka maniniwala, manunumpa ako, mamatay ako sa sama ng loob kung nagsisinungaling ako. Zixia, huwag kang magsasalita ng ganyan. Siyempre naniniwala ako sa'yo. Pero sa anumang gagawin mo, ang kaligtasan mo ang dapat mong unahin. Mas mahalaga ka kaysa sa group, naiintindihan mo. Naiintindihan ko, Gusyuan. Young Master, humihiling ng pag-audience si Miss Guan. CJ, Gusto kong personal na makilala itong si Miss Guan. magpahina ka muna. Okay na ako, gusto kong maglakad-lakad. Sige, pero sumunod ka sa likuran ko. Tara. Okay ka lang ba? Sabi ko sa'yo, hindi mabuting tao si Luzhichia. Hoy, ako ba ang pinag-uusapan mo? Ay, hindi ka tumakas kasama ni Shensi. Hindi kayo nagtanan? Ako? Nga. Tumakas? Pinakidnap ako ni Miss Guan. Para lang tumakas ako kasama ni Shensi. Ako,
Pinakidnap kita. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Sabihin ko sa'yo. Sinabi mo yan, sasandal kita sa pamilyang Wu. Ikaw, Yung Guan, umalis ka na. Kailangan pang magpahinga ni Zixia. Si Yuan. MS Guan, Sechna. Sige, hindi ko hayaang saktan ka niya. Gusyuan, naaalala mo ba ang sinabi ko sa'yo? Baka may problema si Guan King. Kailangan mo mag-ingat sa Hyrule. huwag kang makikipagtulungan kay Jiang Nian. Sige, alam ko na. Ipapaimbestiga ko ang tungkol kay Hyrule. Magpahinga ka na. Gusto ko ring sumama sa'yo sa opisina. Sige na nga. Boss ko. Meron si Guan Hyrule. Ano iyon? Sabihin mo, Wala kaming nakitang pakikipagtulungan ni Hyrule sa kumpanya. Ibang supplier ng raw materials ang nakipagkontrata. Kamag-anak ni Boss Liu. Pumasa naman sa quality check. Paano nangyari? Sinabi mismo ni Guan King. Sandali kung may gustong pumalit. Kay Gusyuan, ang ibang shareholders ng kumpanya. Ang pinakamataas na hawak ay 11% lang. Baka naman. sige, mabuti naman at nakampante ka. Gusyuan, Nanaginip ako. napanaginipan kong maraming nag-try ng product ng Yumiren pagkalabas. Nagkasira ng mukha at nagka-cancer pa. Boss Gu, may masama. Ang trial product ng Yumiren ay binombahan ng reklamo. Sa nakaraang buhay, nang lumabas ang product ng Gu family na Yumiren. Sa susunod na buwan pa yon. Bakit bigla na lang naaga? Ano ba ang nangyari? Hindi ba sinabi ng raw materials? Ay pumasa sa quality check. Mukhang may koneksyon ang quality check manager at ang supplier. Baka may pagkukulang. Sa quality check sa gitna. Kaya pagkalabas ng product, maraming nag-feedback na nag-3. Nasira ang balat. Hindi pa yan ang pinakamasama. Isa sa mga biktima ay isang sikat na artista. Nag-crash na ang internet ngayon. Agad na i-recall ang lahat ng may problemang produkto. Kontakin ang product department at ER department. Magkakaroon ako ng emergency press conference. Sasama rin ako sa'yo. Hindi, sabi ko, mas mahalaga ka kaysa sa group. Lalo na dapat tayo'y magkasama. Hindi ka talaga makapag-let go. Gusto ko. CJ, harapin natin ito ng magkasama. May problema sa Xiaogus Yumiren Project. Alam na ng mga shareholder, inihabilin namin ang proyekto. Ang napakahalagang bagay na ito sa'yo. Ganito mo lang ginawa ang proyekto? Uncle Liu, huwag kayong mag-alala. Titiyakin kong magbibigay ako ng paliwanag. Hindi sa hindi naniniwala si Uncle Liu, kundi dahil sinasabi ng lahat na ikaw. Makatipid, sinadyang gumamit ng sirang materyales. Sa paggawa ng produkto, kaya nagkaproblema ang mga tester. Dahil sa mga sismis, ang ilang bahagi ng gugru ay tuluyang bumagsak na. President Gu, sensitibo ang posisyon mo ngayon. Kung sasali ka pa sa pag-ayos ng Yumiren, baka ang publiko hindi palalampasin ang anumang pagkakataon na pabagsakin ang gugru. Sa ngayon, kailangan muna nating alisin si President Gu sa posisyon ng CE. Bilang mga shareholder, hindi namin maaring hayaan ang stocks ng gugru na patuloy na bumaba. Huwag kayong mag-alala, nagpa-schedule na ako ng product launch. Titiyakin kong magbibigay ako ng paliwanag. Baka hindi mo magawang mag-conduct ng meeting. Ayon sa pinagkasunduan ng mga shareholder, suspendihin ka at imbestigahan. Si President Liu na ito, parang. Matagal na shareholder ng group mula pa noong itinatag ito. Baka konektado siya sa lahat ng ito. Yung sinasabi ni Guan King. Baka si President Liu yun? President Gu, ano ang gagawin natin? Xiaogu, hindi sa hindi ka tinutulungan ni Uncle Liu. Kundi ito ang gusto ng mga shareholder, wala akong magagawa. At napagkasunduan namin na bago ka makahanap ng ebidensya, ang posisyon ng company president ay pansamantalang ako ang hahawak. Hala, ang lakas ng loob ni President Liu. Akaluklok lang bilang acting president, nagpadala na agad sa kumpanya ng 5 milyong piso bilang puhunan. Natupad ko na ang usapan natin. Yung pangakong pakakasalan mo ako. Huwag mong iwanan ako sa air. Siyempre naman, kung wala ang tulong ng aking mahal, paano ko magagawa sa pangalan ni Shensi ang pagrehistro ng bagong subsidiary para sa materials at makipagtulungan kay Boss Liu para gibayin ang group at makuha ang shares? Huwag kang mag-alala. Iyak na gagawin kitang MRS Jiang.
Boss Gu. Ganap nang isinara ni Boss Liu ang kumpanya. Hindi na kami makakontak sa product department. At hindi na rin namin masikaso ang mga after-sales issues. Kung magpapatuloy ito, baka hindi ka na talaga makabalik. Sa Go Group, anong gagawin natin? Nalaman na ba ang eksaktong kalagayan sa raw materials partnership? Natuklasan na bagong rehistradong kumpanya, hindi pa kumpleto ang papeles. Pero, may nakuha ng litreto ng isang private detective na pumasok si Shensi sa kumpanyang iyon. Lixet, mukhang si Guan King. Ang nakipagsabwatan kina Shensi at Jiang Yan. Para atakihin ang Gu Group. Nga pala, bakit ko siya nakalimutan? En Song. Ang dahilan kung bakit gustong sumunod ni Guan King kay Jiang Yan ay malamang para makuha ang posisyon bilang AS Jiang. Pero napakatanga niya. Paano siya pakakasalan ni Jiang Yan? Kung mas mababa ang estado niya kaysa sa kanyang kasintahan? Matagal mo nang iniimbestigahan si Guan King. Matagal ko nang pinaghihinalaan si Guan King. Kaya't lihim kong inimbestigahan at doon ko nalaman na siya ang anak sa labas ng chairman ng Hongli. Ha? Ginamit ko na ang pangalan ni Jiang Yan para imbitahan si Guan King. Hintayin na lang natin ang magiging eksena. Jiang Yan. Jiang Yan, mabuti pang ipaliwanag mo sa akin. Kung hindi, tuluyan natin ipapawalang bisa ang kasal natin ngayon. Hoy Yuan Yuan, ikaw lang ang mahal ko. Huwag kang mag-alala, ayusin ko ito kaagad. Huwag kang magalit. Jiang Yan, ginawa ko ito para sa iyo. Sumugal ako sa pakikipagtulungan kay Boss Liu ng Go Group. Sinadya kong pinalitan ang mga raw materials ng Yumeren. Nangako kang pakakasalan mo ako. Ngayon, may iba ka ng babae sa hotel. Hindi. Alam mo ba kung sino si Sung Yuan Yuan? Mahirap ang kalagayan ng kumpanya ko ngayon. Ginawa ko ang lahat para sa iyo, tapos ganito ang gagawin mo sa akin? Hindi, Kinger. Kahit napakasalan ko si Sung Yuan Yuan. Magkasama pa rin tayo, huwag ka nang magalit. Jiang Yan. Grabe ka naman. Hoy, hoy. Gusyuan, tingnan mo. Nandito na iyong makakalutas. Hoy, Luzicia, marami akong hawak na ebidensya tungkol sa pakikipagsabuatan ni Jiang Yan at ni Boss Liu. Kung gusto mong tulungan si Gusyuan, pumunta ka bukas ng hapon sa King Feng Tia House. CJ, Emmet Guan, matagal na kitang hinihintay. Alam mo naman kung bakit ako nandito. Siyempre, bilang anak sa labas ng Hongli Group, lumaki ka sa hirap, dumaan sa maraming paghihirap. Pero alam mong hindi mapagkakatiwalaan ang mga lalaki. Bakit ka pa naniniwala kay Jiang Yan? Ginugulo mo ba ako? Emmet Guan, nag-iisip ka lang masyado. Nag-aalala lang ako sa'yo. Kung nandito ka na, ano ba ang gusto mo? Ebidensya ng pakikipagsabuatan ni Jiang Yan at ni Boss Liu. Meron ako. Pero may kondisyon ako. Bigyan mo ako ng 10 milyon. At tulungan mo akong makaalis ng ligtas sa City A. Hoy, Boss Jiang. Tama nga ang hinala. Nakita sina MS Guan at Luzicia. Kung ganoon siya katigas ang ulo, patayin na lang siya. Sex, Boss Jiang. Sino kayo? Tulong. Bitawan mo siya. Huwag kayong lumapit. Ano ang gagawin ninyo? Ano ba ang gusto ninyo? Huwag kayong lumapit. Marunong ako ng martial arts. Boss, bakit may isa pang babae? Patayin na silang talo, huwag mag-iwan ng ebidensya. Bakit mo ako iniligtas? Naawa lang ako sa'yo, pwede ba? Hindi ko naman kayang hindi tumulong. Hindi ka ba natatakot na nandito kami? Okay lang, sasaklolo sa akin ang tito ko. Ngayon pa, naniniwala ka pa rin sa mga lalaki. Huwag kayong lumapit, marunong ako ng martial arts. Luzicia, Gusyuan, may pulis? Guan King. Guan King, okay ka lang ba? Zixia, okay ka ba? Okay lang ako. Pero paano si Guan King? Tawag ambulansya. Kung hindi ako nakarating agad ngayon, alam mo ba kung gaano kalala ang mangyayari? Huwag kang mag-alala, okay naman ako. Sa susunod, kahit anong mangyari, kahit makulong ako, huwag ka nang magsapalaran. Huwag kang mag-alala, nandito si Guan King. Si Jiang Yan lang ang makukulong. Wala pa siya sa sarili. Pero ang press con, kailangan sa loob ng 3 araw.
Kung kulang ang ebidensya, makukulong pa rin ako. Ayoko nito. Ayoko masayang ang negosyo ni Lolo sa akin. Kung sakaling mangyari ito, kailangan mong iwasan ako. Narinig mo ba? Gus Yuan, mali ako, kasalanan ko lahat. Kung hindi ko nakilala si Shensi, hindi sana nangyari to. Sige na, hindi kasalanan mo. Huwag kang mag-alala, andito ako. Pagod ka na, magpahinga ka na. Natatakot akong matulog mag-isa. Zixia, tigil muna sa pagsasalita. Binili na ang almusal, mag-ayos ka muna. Almusal, Handa na ang paborito mong shrimp dumplings. Mukhang pupunta na sa presscon, sabi nila. Sa presscon ngayon, si Boss Gu ang magbibigay ng kasagutan sa mga biktima ng Yumi Ren. Pakihinaan muna ang ingay. Xiao Gu. Alam ni Tito Liu na ginagawa mo to para maibsan ang pressure sa Go Group. Pero may mga biktima na sa Yumiren Project. Katotohanan na yan. Payo ni Tito Liu, mas maiging. Bumaba ka na sa posisyon bilang presidente ng Go Group. Ayawag kang mag-alala. Magbibigay ang Go Group ng tamang bayad sa mga biktima. ikaw naman ang mastermind ng lahat ng ito. Nagpapanggap ka pa. MS Lu. Ano ba ang sinasabi mo? Ang Yumiren Project ng Group. Hindi ba't ikaw at si Jiang ang nagtulungan? Gamit si Shensi para magtayo ng bagong kumpanya ng raw material sa pangalan nito. Makipagtulungan sa mga tagapagtustos ng hilaw na materyales. Para mas madali ninyong sirain ang mga produktong online ng Yumiren. At siraan ang gusyuan sa paggamit ng mahinang klase ng materyales. Para mapilitang magbitiw, ganun ba? MS Gu, kailangan may ebidensya kapag nagsasalita. Kung hindi, paninirang puri lang yan. President Liu, huwag mong isipin na kapag si Jiang ang kumilos at pinatay ang saksi na si Guan Qing, ay tapos na ang lahat. Sige, gusto mo ng ebidensya. Bibigyan kita. Enlid Guan, pasok ka. Hindi ba't nakoma pa rin si Guan Qing? Naku, Kinger, bakit ka nandito? Nabalitaan kong biktima ka. Nalungkot ako ng husto. Ngayon ay launch event ng kumpanya. Bakit ka nandito? Dapat nagpapahinga ka. Jiang Yan, huwag kang magkunwari. Ang pagpapatay sa akin, hindi ba't ikaw ang nag-utos? Kung ikaw ang unang nanakit, huwag kang magtaka kung gaganti ako. Tulad mong walang utang na loob. Samahan mo na lang akong magdusa sa kulungan. Narito ang ebidensya ko laban kay Jiang Yan at Presidente Liu sa pagplano na patalsikin si Presidente Go ng Go Group. Patunay din na para hindi ko may labas ang impormasyon, sinubukan niya akong patayin. Lahat ng ebidensya ng pagtatangkang pagpatay. Pakakasalan mo ba ako? Pasalta.